laging pagod kahit kumpleto yung tulog. Yung 7 to 8 hours ka namang natulog, pero bakit parang low battery ka pa rin? Akala po kasi ng marami kapag pagod ka, kulang ka sa tulog, puyat ka lang, stress ka lang, kulang ka lang sa kape. Pero kung kumpleto naman yung tulog mo, tapos araw-araw ka pa rin pagod, ibang usapan na po yan. Hindi lang yan basta puyat lang, basta stress lang. Ang delikado po dito, minsan pwede po yung senyales na hindi po stable yung blood sugar po ninyo. Kapag laging mataas yung sugar mo sa dugo, unti-unti po nitong pwedeng maapektuhan yung mga nerves, yung kidneys, yung mata, yung puso, at yung blood vessels. Maraming tao po nagugulat na lang kapag may complications na. Yung iba, manhid na po pala yung paa. Yung iba naman, lumalabo na po yung mata. Yung iba, mataas pala yung risk, no, sa stroke, sa heart attack, or kidney problems. Tahimik po kasi minsan ng diabetes. Hindi po lahat may sintomas kaagad. Mapapansin niyo po to sa araw-araw, no? Kakagising mo lang, pero antok ka pa rin. Pagkatapos kumain ng maraming kanin or ng mga matatamis na pagkain, gusto mo agad humiga, kailangan mo ng 3-in-1 or ng kape para lang mag-functions, tapos maya-maya, pagod ka na ulit. Yung iba naman po, hindi naman sobrang pagod or hindi naman sobrang busy. Pero parang ang bigat ng katawan buong araw. Parang wala pong energy, parang low battery kahit po naka-charge naman. Kapag mataas po lagi ang blood sugar, nahihirapan po ang katawan na gamitin yan ng maayos, yung glucose bilang energy. Dapat yung glucose nagiging fuel po ng cells po. Pero kapag hindi ito nagagamit ng maayos, naiipon lang po yan sa dugo. Kaya kahit kumain ka, kahit natulog ka, parang hindi ka pa rin po nakakarating ng maayos na yung energy mo sa katawan. Parang na-stuck. Kaya minsan, pagod pa rin po kayo. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil mahina ka. Pwedeng may nangyayari po sa loob ng katawan mo na kailangan nyo pong bantayan, na kailangan po ninyong malaman, no? At masolusyonan. So, simpleng habits lang po muna. Una, bawasan po yung mga sugary drinks tulad po ng milk tea, ng juice, ng soft drinks, no? Mga 3-in-1 coffee, or marami pa pong mga matatamis na inumin. No? Pangalawa, huwag pong puro rice or puro carbs lang yung meal po ninyo. No? Dagdagan po ng protina, ng gulay, at ng maraming fiber. Pangatlo, maglakad po kayo. Kahit 10 to 15 minutes lang po pagkatapos niyong kumain. At pang-apat, ayusin po yung tulog. Hindi lang po yung haba ng tulog, na ang importante po yung quality ng tulog po ninyo. Panglima, kung may family history po kayo na merong mga diabetes, magpa-check na po kayo ng fasting blood sugar po ninyo. O kaya ng HbA1c po ninyo. Pero hindi po ibig sabihin na kapag lagi kang pagod, diabetic na po kayo agad. Maraming posibleng causes po ng fatigue. Pwedeng stress, pwedeng anemia, no, or anemic ka, pwedeng may thyroid problem ka pala, pwedeng dehydrated ka pala, pwedeng kulang ka sa nutrients, or pwedeng poor talaga yung sleep quality po ninyo. Kahit mahaba yung tulog po ninyo. Pero kung paulit-ulit po yan, no, na nangyayari, mas maganda po na magpa-check up, no, habang maaga po.